Hello mga ka-DIY, Mundo Ko Vlogs nga pala. So bago tayo natin panoorin yung aking ginawang pagpapalit ng axle bearing guys, recap muna tayo o review para mabigyan ko kayo ng babala at the same time ng mga pointers para mas mapadali yung ginawa natin. Kasi yung proseso na ginawa ko medyo hirap. Tapos kinaya naman pero mas napadali pa sana kung mayroon akong kompletong gamit. Kasi nahirapan po talaga ako sa pagpalit ng bearing. So, unang ko sa inyo, advice ko sa inyo bago kayo magpalit ng axle bearing, number 1, bibili kayo ng yung torch na nilagyan ng butane. Kailangan yun guys kasi yung isa na pinabit natin ng axle bearing sa kabilang side, ginamitan natin ng kalan, ininit natin siya, napakadali ipasok yung bearing. So, dun sa isa na nakakabit lang dun sa makina na side, hindi kasi siyempre hindi naman mahirap naman na tanggalin natin yung makina tapos natin sa stove para initin lang. So walang paraan, ibang paraan kundi bumili ng butane talaga na parang may torch sa dulo para mapasok natin ng mas mabilis yung bearing. Yun talaga ibang paraan. Yun ang number 1. Huwag kayong mag-DIY ng magpalit ng bearing nang wala iyon. Kasi ang hirap po talaga ipasok. Ipasok ko man siya guys, yung isang bearing ko. Pero nahirapan mo talaga ako. At the same time, sobrang takot ko na baka mabasag kasi sobrang lakas ng palo ko. Pero hindi rin yun maganda dun sa ating makina sa lagayan ng bearing kasi may posibilidad na mapwersa siya, luluwang siya. So mas maganda talaga yung iniinitan natin ng torch or sakalan para bago natin ipasok ang bearing. So tapos may isa ding paraan na yung bakal, halimbawa yung axle mismo, ilagay natin sa rep para liliit konti yung bakal. Ang kasi ng karakteristik kasi ng mga bakal guys, pag malamig, para siyang liliit, mag-shrink. Pag mainit naman, mag-expand. So, pag ipasok natin siya yung axle mismo sa bearing, kailangan pwede mas maganda ilagay natin sa freezer para lalamig siya at saka madali rin ipasok. Mga ganung paraan. Torch number 1, ang pangalawang guys na dapat na ginawa ko, pinalitan ko na lahat ng bearing. So yun ang number 1 kung mali, dapat pinalitan ko lahat ng bearing kasi nung pinalitan natin yung dalawang bearing guys, nawala man yung nabawasan lang yung ingay, mayroon pa rin konti, naasar ako kasi isang pagod na lang sana mapalitan na sana yung buong bearing, wala na talaga dapat sana yung alog. Kasi ngayon, na siya ngayon, September 2, out 3, ginawa natin yun is August 30. So 4 na araw na mayroon pa rin kalog konti. So yun doon ako nagsisisi, dapat pala nilahat ko na yung bearing. Ang problema lang guys, kung tinanggal ko lahat ng bearing, wala rin tayong magandang pangbunot. Ayaw kong gawin yung mga ginagawa ng iba guys na sinusuksukan ng kandila, ng papel para umangat yung bearing. Napaka-risky nun, ang dami nang nabutasan nun. Para sa akin, hindi ko gagawin yun. So meron ako nakita sa internet, nakalimutan ko lang yung pangalan niya, yung isang magandang ginawa niya na nilagyan niya ng bakal, winilding niya yung bearing, tapos para siyang style niya is yung slide hammer yung ginaganon. So maganda damage yung housing mismo ng bearing. Yun ang pinakamaganda sana. Tapos naisip ko, baka mayroon nang binibenta ng ganun sa online shop sa Lazada or sa Shopee. So sinearch ko siya, slide hammer. Mayroon nga lumabas guys, ito yon. So nasa 1,000 siya mahigit. Kung ako sa inyo, kung mag-DIY kayo, mas maganda bilhin nyo na itong ganitong, ito picture lang to nandito. Bilhin nyo na to, ito yung bilhin nyo yung, dahil dito slide lang siya, slide hammer lang siya. Hindi na kailangan ng pwersa na yung housing mo mismo, lulagyan mo pa ng tukod, mas posibilidad pa rin na masira. So ang pinakamadaling proseso na nakita ko talaga, kasi yung nakita ko sa gumamit ng slide hammer guys, nag-DIY lang siya. Kaya nag-DIY lang siya, gumawa siya ng kanyang slide hammer mismo, nag-welding siya. Okay yung concept niya talaga, pero yun nga, ang mas madali is mayroon na siyang available sa online. So, mas maigi, yun na lang bibili natin. So, ang pinakatamang proseso po talaga yung slide hammer na pangtanggal, tapos yung torch na iniinit yung bearing housing or yung natin mismo, yung crankcase natin mismo. Yun ang pinakamagandang proseso. Tapos yung
Pagpasok naman sa bearing, ilalagay sa freezer yung bearing mismo. Papalamigin mo ng todo, initin mo yung pinaka housing ng bearing. Bago mo siya ipasok guys, may nakita ko sobrang lambot lang, kinamay niya lang. Wala na siyang puk pa. Ang luwag pa ng ano guys. Yun ang pinakamaganda nating magawa sa ating makina para hindi masira po talaga. Pero although kung panonoorin niyo yung video ko, meron din naman ako mga nagawang tama. So, kung meron kayong nakita na tama sa ginawa ko, kung gusto niyo gayahin niyo. Pero kung sa tingin niyo mali yung proseso ko, hindi wag niyo gayahin. Ganun lang yan guys, panonood ng mga nagdi-DIY. Kasi yung mga gumagawa or yung mga mekaniko, kahit yung mga mekaniko na ano talaga, may kanya-kanyang diskarte yan. Kumbaga, conforme na lang sa atin na mga nagdi-DIY o nagpa-practice kung ano yung gagayahin natin, na pabor sa atin, na para sa tingin natin na parang mas madali itong ganitong paraan. Yun ang i-apply natin sa ginagawa natin. So, itong mga sinasabi ko guys, hindi rin to siya perfecto or anuman, pero ito gabay lang sa inyo na para mas mapadali yung ginagawa nating DIY. So, ayun, panoorin nyo kung gusto nyo panoorin yung video natin na napakahaba kasi gusto ko detalyado yung video natin. Kaya, kinumpleto ko siya halos, walang cut halos. Panoorin nyo na lang, i-forward nyo na lang kung hindi nyo kailangan. Hanapin nyo lang yung mga gusto nyo nakita. Ayan. Maraming salamat. Panoorin nyo na. Pag nalubak ako, parang may kalansing yung parang maliit na pino na tunog na parang nagbabanggaan na bakal. So para siyang maliit na kalansing talaga pag nalubak lalong-lalo na. Tapos, pag tatakbo na tayo, magba-vibrate yung manubela natin. So, kasi ito first time natin gagawin guys, medyo kabado konti, pero syempre wala tayong magagawa, labanan natin yung takot natin. So, ang ginagawa ko, dasal po talaga tayo muna bago tayo gagawa ng DIY kahit anong religion natin, para patnubayan tayo or i-guide tayo ng Panginoon sa dapat nating gawin. At the same time, magiging kalmado yung utak natin. Kasi bago natin matanggal ang gulong, tanggalin muna natin yung atong tambucho. Para po yan guys. Yan. Saka yung sa baba. Bali 12 siya. So gamitan natin nito. Dito natin ipapasok yung isa. Ayan. No, pag magtanggal tayo ng tambucho pala na mas maganda na naka-side stand tayo. Para kitang-kita natin. So pari apat na dalawang natatanggalin natin guys. Tapos yung bolt. Ito, puro 12 sila, saka ito, 12 din. So, babaklasin natin. Saka itago. Yun dito, medyo alanganin sa pero try natin. Kaya pala. Pag hindi kaya, open rin siyang gagamitin natin. Pero, ito kaya. Ayan, tanggal. So, dito naman tayo. Ayan. Ay, nahugot na. Ayan, hindi natin nalalayan. So, nahugot na siya kaagad. Secure lang natin. Ayan. Bukin natin tandahan. Tandaan lang guys. Ayan. So, bago ko tinanggal, ngayong araw na to kahapon, inisprehan ko siya ng WD-40 para habang ginagamit natin siya umiinit, tawag dito, malambot na siya tanggalin. So malambot na nga siya ngayon tanggalin. The moment of fruit, sana matanggal natin siya ng madali, pero parang pumasok naman yung WD-40 sa kanya. So ibig sabihin maganda yung ginawa natin na nilagyan natin ng, ayun, ang lambot lang guys. Oh. Yes, hindi tayo guys, hindi tayo pinahirapan kasi dinlagyan natin ng WD-40 noong nakaraan kahapon bago natin siya binaklas ngayon. So may alog talaga siya. Diyan nang gagaling yung tunog guys.
So yan na natin to, hilain lang naman to. Ayan, yan ang nakikita natin sa video. Isa lang pala sa kabila. So ayan lang ang nakikita ko. Tanggalin muna natin yung panggilid natin guys. So bali guys, ito i-drain natin siya. 10 mm. Ayan, meron yung gasket guys na maliit. Huwag lang iwala, lagyan na lang natin dyan. So ito na guys, bukas na siya. So drain na natin, baklasin na natin tong ating clutch assembly. Ayan, tanggalin muna natin to. Gamit tayo ng white hose. 24 para to guys, 24. Hanggang talaga, isa lang pala talaga dito. Ayan, malambot lang. So, huwag muna natin tanggalin. Susulan kasi. Yan, nakahilira yan guys, kasi gusto ko makita kung mayroon bang bolt na mas mahaba or ano. So lahat sila pare-parehas lang. Pwede yan magkapalit guys, pero mas maganda ibalik mo siya sa kung saan siya natin nakuhang butas. Balik lang natin to para di mawala. Yan natin sa pukpukin, pero gamitan natin ng tela. Ayun. Ito, ingatan daw to kasi ito pag mabaluktot hindi na masisil, maglilik na. So ingatan natin to, dahan-dahan lang yan. Ayan, may washer pala isa oh. May washer. So ito, tandaan natin to, may washer dito. Ayan guys, tanggalin natin tong gasket na to. So sa pagtanggal ng gasket guys, huwag tayong masanay na dito tayo kakalang kasi ito aluminum lang. Yung ginagawa ng iba, kahit yung ito gumawa nito guys, ito kasi nagleak dati, pinalitan ng gasket dito sumikwat sa bandang to, sa labas. So nangyari, natamaan tong yung labi dito, medyo may leak na siya konti. So hindi akong gumawa, napansin ko lang din doon na doon siya nagkamali, kahit mekaniko na yon. So doon ako lalo na nag-ano na mga ganitong bagay talaga, pag hanggat kaya natin gawin, tayo nagagawa. So dito guys, dito tayo sa sisikwat kasi ito bakal to, hindi to basta-basta nabubungi. So dito tayo sa sisikwat. Para kahit anong gawin natin diyan, hindi yan basta-basta mabubungi. Ayan, lumabas na. So ayan. Tayo guys.
So nalaglag din to, kaya ingatan natin to guys. 12. Shoot siya dito guys, oh. Check natin. So ito yung ano natin, para matanggal natin yung bearing. I-shoot natin siya ng ganyan. Pero check muna natin. Parehas lang yan, sige. Try natin to guys. Ayun. So guys, magbabaklas na tayo nitong bearing nito. Pero bago natin binaklas to guys, nag-analisa muna tayo ng unang-una kung gaano ka lalim tong ano natin, yung gasket natin, gaano siya kalalim natin ibabaon pagbalik natin mamaya. So ayan, diretso lang siya, tapos parang mayroon siyang slope ba tawag doon, parang pag ganun na cut, kasi yung bearing ang cut niya is pag ganon, diretso, di ba? Tapos mayroon siyang pahiga na cut ng ganon. So hanggang ganon yung labi niya kung napapansin natin. So ini-emphasize ko yan sa ano, para makita natin kung saan siya natin ibabalik. At the same time, makita ko rin mamaya pagbalik ko, kasi nga first time natin siya nagbaklas ng ganito, para malaman natin paano natin ibalik. Pati yung bearing sa baba, so nakita ko, ito pala is sagad na sagad yung pinaka-bearing niya doon sa pinaka-labi nito, yung pinakadulo nito. So yun ang una kong napansin. Tapos guys, nakikita ko sa mga nagbibideo, pinupukpok nila, may humahawak. So mayroong tagahawak nito, tapos may tagapukpok, nakaganon siya. Kasi ang purpose nun, hindi kasi pala level to. Itong part na to, level yan, di ba? Pero ito hindi level. Tapos ito hindi level. So pag pinalo natin siya na nakaganon, tapos flat lang surface, walang kalang, may tendency na bibengkong to o mababali to o mamimisalign yung ano natin, kasi dito siya nakakabit. Baka ito didiin, tapos ito hindi na magiging flat. So nag-isip ako ng paraan kung paano siya iiwasan. So ito yung ginawa natin, ganyan. So ang ano dyan, ang purpose ko dyan is nakaganyan siya. Kung nakataob siya,